Ano nga bang dapat gawin kung sakali nag-a-apply ka ng calamity loan online sa SSS pero meron kang error na no 6 contribution for the last 12 months? Ano yung dapat gawin? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel natin, gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung account ko sa SSS kung saan nakapag-apply na to ng calamity loan. Nakalagay dito, meron na akong pending loan at kailangan ma-process yung existing loan na yon bago makapag-apply ng another loan. Dito rin sa notification, ito siya, hinihintay ko na lang siya na ma-approve at ma-transfer yung loan ko doon sa bank account ko o sa disbursement account. At ano nga ba yung dati kong ginawa nung nag-apply ako ng calamity loan kung saan makikita rito na merong error na no 6 contribution. Nung chinek ko yung account ko dati dito sa dashboard, merong view contributions. Dahil isa akong voluntary member, pwede akong maghulog ng contribution ko sa SSS kung kailan ko gusto. At doon nakita ko nga na in the past 12 months, wala pala akong 6 contributions. So hinulugan ko lang siya ng same membership category. Ayon na rin kasi sa qualifying conditions ng calamity loan dito sa SSS, dapat meron kang at least 36 monthly contribution, meron ako niyan. Kung mapapansin nyo, meron na akong 211, so lagpas na. Pero hindi pa enough yun. Dapat kasi in the last 12 months o sa nakaraang isang taon, dapat meron kang 6 months contribution. At yung 6 months na yon ay dapat current coverage or membership type. Ibig sabihin, kung ano yung latest na membership type mo, maybe employed ka dati tapos nag-convert ka to self-employed or voluntary member, dapat nagkaroon ka ng 6 monthly contribution dyan. Basically, yung 6 months dapat pare-pareho ng membership category sa SSS. Kung nagkaroon ka ng 6 contributions pero yung first 3 months ay employed and then yung next 3 months ay self-employed, hindi pa rin siya qualified. So yun yung cases for voluntary or OFW members, kasama na rin yun sa mga self-employed. Pero paano naman sa mga empleyado? Normally, hindi dapat kayo magkakaroon ng error message at ang maganda kasi niyan kapag employed kayo, gumawa pa rin kayo ng SSS online account kung saan makikita ninyo kung yung kinakaltas ba sa sahod ninyo ay napupunta talaga sa SSS account ninyo nang hindi siya nalilate. Katulad nito, pag kinik yung view contributions, dapat makikita ninyo na tuloy-tuloy yung contribution sa account ninyo base na rin sa kinakaltas sa sahod ninyo. At kapag nakita ninyo na more than isang quarter or lagpas na sa 3 months yung delayed niyan, mas maganda na mag-report na kayo or magtanong na kayo sa HR ninyo or sa boss ninyo kung ano yung nangyayari sa account ninyo. I-double check nyo rin sa payslip ninyo kung kinakaltasan ba kayo ng hulog sa SSS. Kapag ganon, dapat lang na napupunta siya sa SSS at nag-reflect siya sa SSS account nyo mismo. Again, pwede kayong mag-report sa HR or sa kumpanya ninyo. Also, pwede rin mag-reach out sa SSS para sa mga nawawalang hulog. Meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video kung paano nga ba mag-report online sa SSS kung saan nakadocument doon lahat ng nangyari at ano na rin yung dapat gawin. At i-share ko lang din na ang ginawa ko noon ay dumiretso ako sa SSS bago ko nag-report dun sa kumpanya pinagkatrabahuhan ko. Nag-resign na kasi ako noon kaya inuna ko yung SSS. Pero ang in-advise sa akin ng SSS that time ay pwede akong mag-reach out, tumawag or mag-email dun sa pinagtrabahuhan ko at dapat na may gawin sila sa end nila para ma-update yung mga contributions ko dito sa SSS. Finally, kapag na-resolve na yung issue, kapag meron na kayong contribution, pwede na ulit mag-apply ng calamity loan. Pwede yan gawin online. Katulad nito, meron lang 4 steps kung saan andito yung type of calamity, meron ding disbursement bank dito, at pipiliin nyo rin kung magkano yung gusto nyong i-loan. I-check lang to, i-click lang ang okay, at andito yung disclosure statement. Napakahalaga na i-download nyo itong disclosure statement. Bakit? Kasi dapat ipakita nyo sa HR ninyo o sa boss ninyo kung magkano ba yung amortization monthly at kung kailan dapat mag-umpisa yung paghuhulog. Kakaltasan din kasi kayo sa sahod para sa ibabayad na niloan ninyo sa SSS. At mula dito, ito yung step 2. Ang gagawin lang, na-download na, i-check lang to, i-click lang tong next. Sa step 3, re-reviewin lang to, makikita ninyo yung overall na loan, yung charges, at kung magkano yung net na makukuha ninyo sa bank account ninyo. Next, i-check lang, click yung submit, i-review lang ulit to, i-confirm, at i-click ulit yung confirm button hanggang sa makita itong successfully submitted na status. Kung sakali nagkakaroon kayo ng error sa step 4, pwede kayong mag-sign out and then sign in ulit at ulitin yung buong proseso. Basta ang gagawin nyo lang muna ay dito sa loans, calamity loan, kung sakali ang nakikita ninyo ay hindi ganito, ibig sabihin hindi pa talaga kayo nakapag-apply ng calamity loan. Pero kung ganito yung nakikita ninyo na may pending loan na pala kayo, i-check nyo dito sa notification sa loans
At andun yung transaction number at ano na rin yung status nung niloloan ninyo. Kung under approval pa ba siya or na-approve na at kailan matatransfer yung pera doon sa bank account or disbursement account ninyo. And that's it para sa pag-report ng issue sa SSS. Pwede nyo i-check itong video sa bandang baba. Also sa pag-enroll ng SSS online account, pwede nyo rin i-check itong video. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!